Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Nakakabilib po itong si Honorable Justice Amy C. Lazaro Javier kahapon po sa oral argument tungkol po sa PhilHealth nung yung kinuha nila yung 90 billion na udlot nga 60 billion lang ang nakuha nila. Napakagaling po nito ni Honorable Justice Javier. Dahil po kasi kahit anong pagtatanggol ni Solicitor General dito po sa Malacanang, kay Recto, kahit po anong dahilan ang ibigay niya kahit anong katwiran, hindi po talaga matatanggap Hindi ka tanggap-tanggap kapag mali talaga ang ginawa mo. Kahit anong palusot mo, hindi talaga uubra. Yan po ang gawain ngayon ng Malacanang, ng administrasyong ito. Alam nyo, nakikita ko, ang ginagawa nila ganito, no? Basta may plano sila na kuhain yung pondo, ang ginagawa nila, kukunin nila. Bahala na si Batman. Kahit garapalan, kahit lantaran, kukunin nila. Saka na lang nila pag-iisipan ng paraan para makalusot. Saka na lang nila gagawan ng paraan. Yun ang nakikita ko. Kailangan makuha muna natin to. Naalala ko si Pangulong Duterte. Sabi niya, hindi ko sakit yan. Alam niyo po, ang mga magnanakaw, kleptomaniac na, sakit na po yan Sakit na. Kaya itong mga nasa administrasyon, palagay ko may mga sakit na yan billion, trillion ang nakawan dito po ngayon sa Marcos administration. Lantaran, garapalan, wala silang pakialam. Basta sa bandang huli, ang nakikita ko, gagawan na lang nila ng paraan. Yun po ang nakikita ko, basta kailangan makuha. Ewan ko kung ano yung palapalagay nyo o sa tingin nyo, pero yun po yung tingin ko. Yun po ang ginagawa ngayon ng administrasyon. Pakinggan po natin si Honorable Justice Amy C. Lazaro kung gaano kagaling, no? Dito po sa sagutan nila ng Solicitor General. Okay. For that purpose. Ito na. According to the DOF, the funds to be remitted to the National Treasury will finance urgent national projects. In Annex A of your compliance, dated November 8, 2024, pages 1 to 4, the OSG enumerated some of these projects, including routine maintenance of national roads, the Panay-Guimaras-Negros Island Bridges, or the PGN Bridges Project, and payment of right-of-way. These are all construction projects, Mr. Solicitor General, correct? Not all of them, Your Honor. Some of them pertain to health projects. No, I'm talking about the routine. Kita nyo, magpapalusot pa Some of them daw sa health, no? Hindi naman yung pinag-usapan Binanggit na nga I'm talking about dun sa mga construction, no? Tuloy natin. Maintenance of national roads, the PGN Bridges Project, and payment of right-of-way, correct? In a sense, they are ordinary expenses. They expenditures. pertain to construction projects of the government, correct? Infrastructure. Yes. You can call it that. Infrastructure project. Ayaw mo pa ng construction. Infrastructure. Yes, you can call it that. Yun yung sinasabi. 'Di ba? Iko-confirm mo lang. Diba itong mga construction ito? Ang layo sa health nito, 'di ba? Yun ang gustong salungatin nito ni Solgen. Na hindi meron din mga tungkol sa health. Yun yung tinutukoy, binabanggit na nga Kita mo kahit anong lusot, hindi nila mapalusatan Napakagaling nito ni ni Honorable Justice.
infrastructure projects. All right. With respect to the PGN Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Is already fully funded. No? Ito pong DBM budget of expenditure and source of financing full year 2024 report. The PGN. Ito pong PGN parang ano ba to? Guimaras Negros, yung P, nakalimutan ko yung P. So, ito pong Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import of Korea. Nag-loan na po ang gobyerno ni Marcos dito, nangutang na in the amount of 174.9 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth fund when the project is already funded? Hindi ko alam kung kailan napondohan na ito, pero itong project na ito hindi pa nauumpisahan. At ang palusot nila, dahil po na-booking yung pagkuha nila ng bilyon-bilyon sa PhilHealth, dito raw kinarga. Bakit mo dyan ikakarga? Fully funded na nga yan. According to GAA. Tapos, ang matindi nito, hindi pa nauumpisahan. Yun ang matindi po. Antindi talaga ng gobyernong ito. Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So when funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the question, Your Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, I think one consideration by the Congress in doing so is a determination of when a project is already implementable. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes, all right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are This Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on that. Whether please check on that. Yes, whether that has been actually transferred only. Nawawala po itong 174 billion. Hindi alam kung nailagay ba to sa unprogrammed fund. Supposed to be nasa proyekto na yan dapat inuumpisahan na yung proyekto na yon. Mukhang nailagay sa unprogrammed fund. Pag napunta po sa unprogrammed fund, wala na pong alam ang taong bayan kung ano nangyayari sa unprogrammed fund. Kung ito ba ay na-audit ng Commission on Audit, wala po tayong nababalitaan dyan. Or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects How of the can the government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what is the funded. reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the reasons of the... I go Oh, nakita nyo kung paano
kung paano nililito yung mga Supreme Court Justice. Matatalino po yung mga yan, hindi po yung mga idiot. Yung mga palusot niya, barado agad siya. Barado agad. Congressman. Yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started. Your So where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the program So we have appropriations. unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. Ay, ayun po ang isa sa mga parte ng oral argument kahapon. Ang tagal po ng oral argument nito. Parang 10 hours or 11 hours po yan live. Yan lang po isa sa mga highlight, pero ang dami pong highlight niyan. Sa mga narinig nating mga interview nakaraan tungkol po dito sa pagkuha ng pondo sa PhilHealth, nakita na natin na talagang bago nila bago nila kuhain, ginawan na nila ng initial paraan, no? Yung 3 provision, ginawa nilang 5, dinagdagan nila ng 2 para makuha nila at para masabi nila, legal po, walang ginagawang illegal, legal. Hindi nila alam ang daming rules ng PhilHealth. Unang-una, kapag may excess fund, no? Ang gagawin mo, yung programa ng PhilHealth, palalawakin mo. Kung ang ibinabawas mo sa mga bill ng mga nagkakasakit na kababayan natin, tayo, na ospital tayo, kung ang ginagawa nyo is 20% lang yung kinakaltas, 20% lang yung naibibigay nyo sa mga taong beneficiaries sa bill nila, edi gawin nating 30% or 40%. Kasi merong excess fund na tinatawag, sinasabi sila, so palalawakin mo yung programa. And then, kung may excess fund ulit, doon sa excess fund, no, naintindihan nyo? Doon napapasok yung investment. Kaya lang, mas inuna nila investment. Eh pag investment yan, hindi mo makukuha agad-agad yung pera mo. Oh, gusto nilang pakitain agad-agad yung pera. At pag kumita na, hindi naman nila ina-announce. Ito, kumita na mga kababayan. Kumita po yung PhilHealth na. Wala namang announcement na yun. Ay, alam nyo na kung ano mangyayari doon sa kinita ng investment na yon. Kaya, kahit anong palusot, kahit anong pagtatanggol ni solicitor kay Recto, sa Malacanang, kay PBBM, hindi po uubra. Hindi po matatanggap. Halimbawa, nagnakaw yung isang bata, o kaya kunyari, matanda na. Nagnakaw. Eh kasi kaya lang naman akong nagnakaw, pambili ng gatas ng anak ko, ganun. Kahit anong dahilan mo, bakit ka magnanakaw? Lakas-lakas mo. Mag-anak-anak ka, tapos wala kang pambiling gatas. Walang tatanggapin na dahilan. Basta nakaw, wala pong tatanggapin na dahilan. Kahit anong, saan mo dalhin, yung reason mo, yung palusot nyo, hindi talaga uubra. So, ito, impeachable offense ito kay President Bongbong Marcos. At ito si Recto, maaari itong makulong. Lahat ng mga kasabwat dyan, kahit yung presidente ng PhilHealth, di ba, nag-resign na yon? Yung una, bago na po yung presidente ng PhilHealth ngayon . Damay-damay lahat yan.
dapat yan maidemanda. Si PBBM, ang dami ng impeachables yun. Napakadami na po. Dapat matalo yung mga mayayabang na buhaya dyan sa Congress. Dapat mapalitan sila. At baka sakali magkaroon ng bilang. Pag may nag-file ng impeachment kay PBBM, ang kailangan lang naman 100 plus na pirma, na boto. Okay na. Diba? Ang dami ng impeachable. Sabi nga ni BP Sara, mayroon na siyang 5 impeachable offense ni PBBM. Ni PBBM. Okay, maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye.